Maayong hapon sa tanan. Salamat sa pribilehiyo karong hapon nga makapaambit sa pulong sa Ginoo. Talagsaring salagmar kay nga maka dili tanan maka saka diri sa stage. Init kayong panahon, mubura tong mensahe karon kay init kayong panahon. Ang ato ang init nga panahon ninunot sa init nga politika. Bitaw. Pero manindog tang tanan kaganihang buntag nindot nga mensahe kay Dios nung disiplina. Karon related gyapon ni kay Kristohanon biyata. Atong ablihan ang atong Biblia dire sa James chapter 4 gikan sa verse number 1 padulong sa verse number 7. Ato lang ipa-display sa screen. Itong nga nagbasa, read. From whence come wars and fightings among you? Yet ye have not, because ye ask not. Ye lust and have not, ye kill and desire to have. Walang palo lagi diri, no? Tubangan. Dili lang ko magtanaw. Dili lang ko magtanaw. Ha? 7. Number 3 na. Ye adulterers and adulteresses, know ye not Five. Do you think that Scripture saith in vain? The Spirit that dwelleth in us lusteth in vain. But to give it more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves, therefore, to God, resist the devil, and he will flee from you. Magampot langit nun namong amahan, Lord nga labing gamhanan. Salamat kay Ginoo nining kay gayunan nga makapadayon kami sa pagsimba kanimo bisan sa init nga panahon. Pero Lord, mas init ang imuhang pulong. Ilabi na karong mga panahon nga naami sa mga dili maayong sitwasyon. Lord, karong hapuna tagaig gahom ang imuhang pulong nga sayano nga pagi amo kini masabtan ug amo ang magamit sa mga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi isip Kristohanon. Kining tanan amahan mong ibalikan imong dungog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Palihog ang tanan sa pagpanglingkod. Karong hapuna atong pagaisgutan kining gubat. Na-address sa verse number 1 gipakita dinhi. Ay bahakay ako sang gamitag kahimanan kay murag ba og magpabatanon pa nga di na di ra ba batanon. Ingon din from whence come wars and fighting among you? Literal gyud nga gubat. So asa nagagikan? Diin gikan ang gubat nga gakahitabo. Kining gubat, wa pa ta mataw, nanay gubat. Pero ang Pilipinas, makaingon ta nga binta ba gini Pilipinas no kay nakaagi og international nga gubat, naulipon bita og Espanya og Japan. Kanse biya ang China nato kay wa sila kaagi international nga gubat. Kita mas bintaha biyata. Ingon din nga ang panagubat, kanang literal nga makita nga panagubat, diin gikan. So, si James din o si Pablo, nagamit siya og pulong nga member. Naingon diha, war in your members. So, sa atong unod-nun, sa atong unod-nun nga mga bahin, sa atong kaugalingon ni siya. So kini naghisgot og mga membro sa mga makasasala nga kinaya sa tao kay hagbong mata sa sala. Kining atong pagkamakasasala, kining atong kinaiya built-in built-in. So karong hapuna makahatag kini kanato, makatabang kini kanato unsa ang paghunahuna nga ma-address ni mga butanga.
aron maigo ba kining giingon ni James din kaya ang audience ni James din dili ni kanang dili magtotoo mga Kristohanon biya ni. Pero gitumong ang iyahang mensahe sa mga dili Kristohanon. Kung kita Kristohanon, mo na yung katuganihan laging buntag, dindo to, kay Kristohanong disiplina man to. Mo gyapon ni karon. Number 1 din kay atong panahon lagi init, dalion na to ni. Ang number 1 din nga punto, selfish desires and lust. Number 1 point dia, Clark. O kana. Ang tao nakig-away tungod sa gusto nila nga butang nga ilang kunon. Kana ba mga butang nga kanang sila mo'y malipay. Na, people fight because they want something. They do not have, pero di gyud makaangkon. No, they desire to spend things on their own pleasure. Mo gini atong kinaiya. Ipahimangduan ni James ang mga Kristohanon iyang katubang. Nga mga Kristohanon ta. Kay naabi ay Kristohanon nga na impyerno. Kabalo mo? Na Kristohanon nga na impyerno. Sumala sa Biblia, na Kristohanon nga na impyerno. Kuyog-kuyog o kanang pagpaambit sa mensahe. Kuyog-kuyog siya. Bible study. Gitawag sa Kristohanon. Niining kalibutan na di duha ka klaseng Kristohanon. Dunay Kristohanon nga genuine ug dunay dili. Kay bisan gitawag sa nga apostolis ni Kristo si Judas Iscariote, wa gyud malangit, na impierno gyud siya. Mo na gi Kristohanon nga na impierno. Sumala dinhi sa balaang kasulatan. So, dinhi makakuwatag mensahe. So, ingon dinhi sa verse number 2. Verse number 2, Clark. Ingon niya, kamo nagakaibog ug wala nakaangkon. Kay kining kaibog di ay kung dili ni sa mapugngan, musangpot sa pagpatay. Na, ingon din na, kining literal nga pagpatay, musangko dito. O, kamo nagakaibog, o wala nakaangkon. Kamo nagpatay, o nagtinguha nga makaangkon, o dili gyud makakuha. Kamo nakigaway, nakigubat apan sa gihapon, wala makaangkon. Tungod kay kamo, wala nangayo. Nangayo man tuod, pero sayop gihapon ang motibo. Kay gingon din ang nagpatay, hunahuna ni James ang aktual nga pagpatay, kundi gikan. Ang daghang mga pagdumot, ang daghang mga kasuko, mga kapaitan, nga napaingon nini nga sangputanan. Ang gihulagway dinhi ni James, mao ang dili mga magtotoo. Nya iyang gikatubang kay mga magtotoo man. Iyang pahimangno, oy mga magtotoo na ta. Nata ni Kristo. Ayaw na mo niya lang pagkinabuhi nga dili magtotoo. So ang tinuod di ay nga joy, ang tinuod di ay nga kalinaw, wala sa mga butang aning kalibutana. Unsap may atong angkuno ning kalibutana, magpasalamat inay pulong sa Ginoo nga kita nasultian o kita nakaamgo tungod kay nasabtan na to ang mensahe. Ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga kalipay, wala nining kalibutana, naa sa Dios lamang. Ikadua, unmet desires and jealousy. Unmet, napakyas nga mga tinguha. Kining jealousy, di ba, kita mga tao, ang jealousy ug ang envy, parihar man, ug meaning. Pero ang Biblia naghatag og insakto nga meaning. Kitang tanan na aning jealousy. Ang jealousy di ay, dunay mga butang nga imong gikuptan, nga dili nimo pwede nga ihatag sa uban. Magsilos ka. Tagaan ta mo example. Exodus chapter 34 verse number 14. Exodus chapter 34 verse number 14. Si Moses gipasidan-an sa Ginoo. Ingon si Moses, ingon ang Ginoo, for thou shalt worship no other God. Ingnan siya nga ikaw Moses, mangalagad ka, magampo ka mo ila ka sa usa ka Dios, whose name is jealous. Is a jealous God. Ang Ginoo magsilo siya. Kung sa Bisaya pa pangabugho, naa na to ni. Ngalo mga bughuman, nga bisan ang Ginoo mga bughuman. Tungod kay inani. Ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tanang butang. Kitapod yang gibuhat. Tagaan ta niyag kalag, tagaan ta nag-espiritu.
kada adlaw na mga butang gikinahanglan nato nga wala tagi pangayo. Unsa man? Hangin. Kinsa may magpasalamat nga nay hangin gihanggaw, di ba? Normal sa tuwa di gyud talagsa ra ta makaamgo. Unya karon ang Ginoo may naghatag ana, maayong panglawas Ginoo may naghatag tanan. Karon ang imong ipasalamatan kay si Maria man. Si Maria o si San Miguel magsilos ang Ginoo. Mao gyapon na nato. Natay asawa, natay bana. Nya dili makigdulog nato ato makigdulog sa uban. Mo na mo sangpot ngadto sa kamatayon. Kay ngano man mupatay gyud ang tao tungod ani. So, mo na say jealousy. Mo nang ingon din sa verse number 2, kamo nagakaibog ug wala nakaangkon. Kamo nagpatay ug nagtinguha. Pero dili gihapon makaangkon, dili makakuha. Nakig-away kamo, nakigubat, apan sa gihapon wala makaangkon. Direta sa verse number 3. Kay ingon dinhi kamo nangayo ug wala nakadawat tungod kay sayop ang inyong pagpangayo. Naday sayop sa pagpangayo. Ang sayop din nga pagpangayo mo ni kung mangayo ta para sa atong kaugalingong kalipay nga dili gikahimutan sa Dios, sayop. Sayop. So ang Dios dili mo tubag sa usa ka pag-ampo aron lamang punon ang atong kahakog. Siya hinuon mo tubag sa atong mga pag-ampo kung kana nga butang gikinahanglan nga siya mahimuot. Number 3 nga point, lack of prayer, wrong motives. Mo na giingon diha. Una sa verse number 3, nag-unari ko ganiha. So, ang Biblia nagsulti dinhi, ang ingon nga ang tao wala makabaton tungod kay wala mangayo sa Dios. Nangayo man tuod siya, pero sayop ang iyang motibo. Muna gingon sa verse number 3. Sa verse number 4. Naadi niyo. Point number 4. Point number 4 atali, maraman eh. Point number 4, ingon din sa point number 4. Friendship with the world. Kulang, no? Ang pagpakihigala sa kalibutan, pagpakig-away sa Dios, sumala sa verse number 4. Naadira sa verse number 4. Diba kita gusto tang makihigala sa kalibutan? Pero gitug-anan ta dinhi, gisultian ta. Kini siya, Dios nung tambag nga pinagi kang Apostol James. Ingon sa, kamo mga lalaking mananapaw o mga babaeng mananapaw, wala ba kamo nasayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan, pagpakig-away sa Dios? Usa si bisan kinsa nga buot nga mahimong usa ka higala sa kalibutan, kaaway sa Dios. Ang ato ding hunahuna ra ba kay kanang basta adultery gani, mo na pamayi laki ana literal. Pero kini siya spiritual. Diri man gasukod sa ato ang kasing-kasing. Kay gitawag og mananapaw, mga babae ug lalaki kutob sa mga gihigug mga butang nga mas labaw pa sa Dios, adultery na. Spiritual adultery. Mo lang iyang warning dinhi ni Apostol James. Giwarningan tang tanan. Kay ang sala sa Israel, ang dako nga sala sa Israel gyud, kabalo mo unsa? Nga balik-balik lang nga sala. Ang pinakadako nilang sala, adultery. Pagsimba og Dios. Nan, kun karon mas gihigug man nimo ang unsa nga mga butang mas labaw pa sa Ginoo, gitawag nag-adultery. Spiritual adultery. Muna gitawag pagpanapaw. Maoy usa ka pinakagrabe gyud nga sala nga nahimo sa mga Kristohanon. Di man ta makaiskapo ani, apan. Ay apan ha? Apan. Salamat sa Dios. Kinayang pulong ang espiritu sa Ginoo dili mo bulag nato. Sumala pa sa teaching ni Sir Arnel ganihang buntag, dili na mo biya. Pero ayaw pugsa nga mahibos ang espiritu kay itugyan ka. Muna nga mintras sa ato pa, mintras maagwanta pa ug sa ato ba kung kita mo kanang gipasipadan bitaw, kita mo gidaog-daog, mintras maagwanta pa kung bati. Pero dili ingon ana.
So, number 5, pride, kining garbo. Kining garbo, ingon din isupak na sa Dios ang garbo. Ang mga mapahitason nga sagad mo sangpot ngadto sa pakigsumpaki, muadto gyapon sa pagpatay. Musangko man gyapon sa kamatayon, pagpatay. Akong balikan to ganiya de ang Ginoo ha. Ang Ginoo siloso siya. Kay siya ang Ginoo, gitagaan ta niya og kinabuhi, espiritu kalag, og dili ta mo pasalamat niya, dili ta mo muadto niya ba? Mangita taglaing Dios. Ang sangkuan na to, patay gihapon. Kay ang bayad sa sala, unsuman, kamatayon, di patay. So patay gyud gihapon. Bisa Ginoo siya. Kay iya naman ang kuan, iya naman ang balaod. So di na siya mausab. So karon direta sa verse number 5. Di na ako magtanaw diri sa screen kay kiblat-kiblat lagi. So, dinhi sa verse number 5, ingon dinhi, nagunahuna ba kamo? Usa ni gyud kapasidaan ni Apostol James, ingon siya, nagunahuna ba kamo nga ang kasulatan nagaingon nga kawang ang espiritu nga nagapuyo diha kanato, dinhi kanato apilta nagtinguha ngadto sa pagkasina? Oh, mo nang lahi ang meaning sa jealousy og kasina. Ang jealousy na kay mga butang nga dili pwede nimong ihatag sa uban, muhara na. Panalita lagi asawa na to. Kining envy, mga butang sa uban nga gusto nimong tinghuaon, gusto nimong kuhaon ba? Munay kahulugan sa envy. Atong hinumduman na kismay kaalyado ni Trillanes. Ato lang, dili ingon nga atakihon los Trillanes, ayan lamang gibuhat. Diba? Karon, unsa iyang plano? Iyang pulihan si John Vic Remulla baka DILG. Unsa man na? Kasina, envy. Mo bitaw na naingon na siya itong sa envy. So makita na tuloy ni ang envy di ay dili maayo. Ingon pa sa Psalm at chapter 37 verse number 1. Ingon din the Lord is my verse number 37, Clark 37. Okay. Ingon din fret not thyself. Sa ingon, ayaw pasok anyong kaugalingon. Karon kita, tungod aning social media, ma-attract ta, madala tong emosyon, tan-aw na to sa kuan ba, cellphone. Ay, ano po do? Oh, maglagot ka, di ba? Dahil kang nilaban ni Sarah, napoy against kang Sarah. Ma-emotional ta. Abi nimo, kini deng ma-emotional ka, na ay balatian nga to makuha. Ako bitaw, nang ko arthritis, kisa arthritis sundre. Akong gibantayan, kita mong mga tao, atong gibantayan, pagkaon ra, kay natin arthritis ba? Pagkaon ra atong gibantayan. Ang tinuod di ay, naay contributor sa emosyon. Uy, tingala mo ko gikaon. Unya, nganong nitukar ako arthritis? Emosyon di ay. Sumala pa ni Dr. Colbert. Ang emosyon, dako o katampo sa imong mga balatian. Busa, kung taas imong dugo, ayaw pagpadala sa emosyon. Kaya mo na, gingon na pahimangno sa, fret thyself because of evil doers. Ayaw, kung nakita nga, mga dauta na ilang ipangbuhat, sagdi lang sila. Na, envious against the workers of iniquity. Kasi, kanang kasinas pagbuhat ba og dinautan. So kita kay Kristohanon man ta, salamat sa Ginoo. So makita na to sa atong Pilipinas, bisan sa atong kalibutan, kita na to kini mga tao nga dili Kristohanon. Muangkon lang Kristohanon pero wala sila makasubay o wala sila makakaplag sa gahom sa Dios. Labi na sa kaluwasan. Magpasalamat kita. So ang pagkaibog day uban ang kasina dili mamahimong Dios nun. Bantayan na to no. So kuan ni sa mga pamaagi ni siya nga atong ma-address unsay naa na to. So kinahanglan kitang mupili kon kinsa nga atong alagaran, ang Dios ba ug atong unod. So muna siya. So ang unod nun nga kailibgon nga kita nangalagad, kung sa unod nun nga kailibgon kita diha nagsubay, ang Ginoo na nagsupak. So ang Dios di ay nagahatag pabor ni atong mapaubsanon. Ingon diri sa verse number 6. Ang Dios nagahatag og grasya nga labaw pa sa atraksyon sa kalibutan.
naa sa matong pilion. Karon mutimbang-timbang ta. Di ba? Kita Kristiyano ta, salamat gyud kayo nga ni ay kasulatan nga naghatag kanatog pahimangno. Mo ni ang gisulti ni James sa iya ang audience nga mga Kristiyanon, mga Hudiyo nga mga Kristiyanon, nga mga Kristiyano na pero naglakaw gyapon sa pagkaudod nun. Na ay mga kasamok gyapon diya sa ilang grupo, bisan asa diya sa gawas, mga kasamok kay ngano tungod kay naglakaw silang nga pagkaunod nun. So ang biblical perspective on conflict, dunay biblikanong pananaw sa panagbangi. Unsa may giingon dinhi sa advice sa KJV. Kinera po nga Bible atong gigamit, mura po yung naghatag advice. Ingon din ang KJV nagtambag nga ang panag-away nakagamot sa sulod nga pagkadunot. Built-in ni siya. Muna nga kung dili ta Kristohanon, wala gyud. Bintaha gyud. Magpasalamat kita nga nahimot ang Kristohanon. Mo nang ako bitaw nakaingon ko nga salamat gyud Ginoo kay nadakpan kong Pastor Paul. Bitaw, kay wa pa ko nadakpan ni Pastor Paul, ambot asa ko paingon. No? Reason na baka o patay na baka. So og ang mga magtuto gitawag nga pagpaubos og pagpasakop sa Dios aron tapuson kining conflict tapuson ning panagbangi nga naa dinhi sa atong sulod. Ang solusyon niini nasa verse number 7. Sa gingon sa verse number 7. Busa ipailalom ang inyong kaugalingon sa Dios, sukli ang yawa, ug siya mopalayo gikan kaninyo. Mora ang solusyon. So salamat kayo kay mora na mubo ra nga mensahe para karon nga kahaponon. Dinhi ra tataman kay tulugon mo bitaw. Salamat kayo sa mensahe karon nga kahaponon. Magampot ta. Langito na mga amahan, Lord nga labing gamhanan, salamat kay Ginoo sa kahigayunan. Salamat Lord sa imong pulong nga among nabati karon. Salamat Ginoo nga imong gikuhit ang among tagsatag sa mga kasing-kasing. Una-una Ginoo nga nagpainumdum ka kanamo nga Kristohanon biya mi. Lord, Kristohanon nami Ginoo. Nanami kinabuhing dayon. Busa Lord, tudloy kami sa matag adlaw sa among pagabuhaton. Giyahay kami hangtod sa imong pagbalik Ginoo. Kining tanan among ibalik kanimong dungog himaya sa ngalan ni Hesus. Amen. Maayong hapon sa tanan.